Good morning mga ka-viewers. Nanap mo? Siyempre, chine-check lang ni Dadong yung hangin ng mga gulong namin. Ayan. So maganda po yung may ganito kayo, may pang booster siya na may kasamang compressor. Ayan. Ito tapos na. So, ayan. Ay, yung isa pa pala. Check lang niya kung parehas yung hangin. Parehas lahat yan, dinagdagan. Dinagdagan mo konti. Ayan. Hello mga ka-viewers, good morning! Morning mga viewers, dito na naman kami, nagpapalamig. Papalamig tayo sa labas. Grabe po yung lamig ngayon. Minus 27 yung temperature. Pero, ang real feel, minus 37. Parang aso Biruin yung mo. lamig na yun. Nangangagat daw, parang aso. Hey, sir. Ay, bakit? Hindi ko kaya. Ang bigat. So, dito po kami ngayon sa Shoppers. Kasi yung ubo tsaka si Pune Dennis parang medyo sumama. Tapos pipick up na rin ako ng gamot ko dito. May gamot pa naman siya sa ubo eh. Ayan. Pang nasal moisturizer. Ano yan? Nasal mist. Ay, ito pa oh. Yung Life. Ayan, naka-sale pa. 9.29. Kunin mo na pa. May hawak ako eh. Doon mo na lang din ibayad sa amin. Oo, sandali. Yung mask pa. Papahanap siya ng mask. Meron ba din eh? Di ba meron pa man? Oo, meron pa dun. Okay na yun. So, ayan po. Nakabili kami ng nasal spray ni Denise. Tapos, yung... Hindi na kami bumili ng mask. Kasi meron pa palang mask dun sa bahay. Oh. At nakabili rin ako ng maple syrup. Kasi, naka-sale po siya. Ang mahal pala ng maple syrup. Ano? Naka-ano siya, naka-sale siya ng 3 something ba pa yung discount. Pero, yung price po niya is ano pa rin, $13. Uy, papa may nalaglag? Ay, wala. So, ito po yung maple syrup. Ayun. Ito yung nasal spray. Ito, ano to, 10. Tapos yung maple syrup namin na nabili. Kasi gusto ko gumawa ulit ng cinnamon buns. Ito oh. Ito po yung gamit namin. So kahit medyo mahal din no, 13. Pero masarap kasi yung maple, ay ang ano eh, masarap yung cinnamon buns. Kaya, ayan. Lagyan muna natin dyan. Nagkarambulan na. So, ayan, ang dami po akong nababasa ngayon sa social media. Siguro ito na yung epekto ng paghihigpit ng Canada sa immigration policies nila. So, may mga kababayan tayo. Hindi lang naman po mga Pinoy ang mga namumroblema ngayon sa mga status nila, yung pa-expire nilang mga work permit, tsaka, syempre, kasama na rin yung mga ibang lahi. Ang dami pong mga namumroblema, nadidepress kasi syempre 'di ba, parang gustuhin man nilang magstay dito sa Canada, kaso mo hindi na po sila i-renew, hindi na sila i-renew ng mga employer nila para sa kanilang mga work permit. Mapa-student man yan or mga workers ngayon. Although may mga trabaho sila, pero ang trabaho po nila
wala pong PR pathway. So yun yung mahirap na ano ngayon, na sitwasyon ng mga kababayan natin. At yun nga, ng mga ibang lahi din na nag-aantay na lang po sila ng expiry po ng mga visa po nila dito, ng mga work permit nila. At wala na silang choice kundi po kailangan na nilang umuwi ng mga bansa kung saan sila nanggaling. Siguro yung iba kasi, siguro nasa low wage sila. So, isa sila sa mga ano talaga, mga naapektuhan. At kung maalala niyo yung mga nakaraan din, unang-una, 'di ba, yung nagkaroon ng cap sa mga estudyante, yung mga study permit na ibibigay ng Canada. Tapos, itong recent na announcement din po nila na yung ililimit nila yung tatanggapin nila na mga permanent residents starting 2025 hanggang 2027. So 3 years 'yun, parang pabawas ng pabawas yung i-accept nilang applicants para sa permanent residents. Nakakaawa din naman sila. Oh. Alam mo yung iba, kahit yung mga kasamahan, bumabalik sila ng Toronto. Babalik sila ng Toronto tapos nagko-cross sila ng US. Ay, Pero hindi ko alam kung ano ang ibang reason. lahi 'yun. Yung mga malalakas ang loob, ganun ang ginagawa. Nagko-cross sila ng US, tapos hindi natin alam kung legal ba silang pumapasok doon or baka nagbabaka sakali din makahanap ng trabaho doon. Para magstay lang ba sa ibang hindi ko alam, bansa? Nahiya naman ako magtanong kung ano ang reason nila. Actually, nababawasan yung mga pickers namin dahil yan nga. Hindi Nabawasan yung mga empleyado ngayon. Dahil nga hindi na sila, karamihan kasi ng mga katrabaho sa amin, mga student din. Mga students din sila. Kaya yung mga naghahanap ng LMIA. residency nila, na PR sila dito. Pero yun nga, hindi maganda para sa kanila ngayon ang time na to. Yan ang ginagawa nila, nagkukross sila, pero nahiya naman ako magtanong kung ano ang bakit magkukross sila doon. Pero yung isa naman, mayroon naman na nag-i-stay dito na kumbaga talagang pinuprove nila na sa sarili nila na kumbaga hindi pa naman pa-expired kasi yung ano nila. Oo, yun yung mga permit sinasabi nila. mo, yung di pa pa-expire yung permit. Yun Pero ang- ito yung mga nagpo-post pa-expire na yung permit nila nitong January, Feb, mga ganon. So yung iba sinasabi, ba't hindi kayo mag-try sa probinsya na mababa lang yung unemployment rate? Eh, yung iba naman sinasabi na hindi naman ganun kadali kasi yun, lalo na pagka wala ka namang ganung malaking pondo. Siyempre, Bayad pang sa- bayad mo sa bahay. Tirahan mo. Yung iba kasi baka halimbawa nakikitira lang sa mga kaibigan, sa pamilya, kaya nahirapan silang lumipat ng ibang probinsya. Kaya yun, yung mga kinoconsider nila, kaya sabi nila hindi ganun kadali lumipat sa ibang probinsya na wala kang gaanong pondo. Tapos maghahanap ka pa ng work, hindi mo alam kung hanggang kailan ka makatambay ba na hanggat sa makahanap ka ng work. So, yun yung mga kinoconsider nung iba. Kaya, yun, maswerte talaga yung mga umabot sa, sa hindi pa humigpit yung policy ng IRCC. Kasi yung iba sinasabi, ay, buti na lang, before magkaroon ng itong paghihigpit, nagkaroon na sila ng papel. Kumbaga, na PR na sila. Yung iba naman, parang hoping lang na sana ma-renew daw sila sa mga work permit nila. Eh, yun, depende yun sa officer, sabi nung iba, depende sa immigration officer kung okay yung mood para i-approve Pero yung hindi yun, mo. Hindi yun depende siguro Ayun nga, sa yun yung opinion lang ng iba. Yung pagpo-process siguro ng mabilis o mabagal, yun siguro depende yun. Siyempre minsan sa sa tambak ng trabaho ba nila. Siyempre hindi naman nila unahin yun, kundi step by step sila. 'Di ba? Kasi kung rules talaga ng government, hindi mo pwede baliin yun kahit na Talaga may sabihin- quota siguro lang Oo. sila na dapat sa gantong ito lang i-approve namin. Kasi kung low wage ka nga na worker, talagang parang wala talagang pag-asa. Kasi nga wala nga namang LMIA na mabibigay yung employer mo. Isa yun kasi number one talaga yung LMIA talaga. Mm. Kasi ang LMIA talaga yun ang magsusupport sa iyo na para talagang
ma-PR ka. Tapos sabi nga ng iba, hindi pa naman ito yung ano, kung ma-deny daw kayo at hindi kayo makarenew ng work permit nyo, kumbaga hindi pa ba yung end ng buhay, kailangan mo pang mag-try. Yung iba ano, babalik na lang sa Pinas, 'di ba? Mag-start na lang ulit ng panibago. Malay mo sa sunod may chance ka palang makapunta sa ibang bansa. Diba? Sa ibang bansa. Hindi lang naman yung Canada po yung ano eh, yung bansa na pwede mong bitbitin yung pamilya mo. Marami pang iba. Marami pang bansa na pwedeng magbigay sa iyo ng chance para makapag-settle at maidala mo yung pamilya mo doon. Pero maganda kasi ang opportunity dito. Ayun nga lang. Opportunity dito napakaganda. Kung Kaya- mo sa sipin mo yung mga child benefits na lang. Oo. Di ba? Medical. Healthcare. Oo, Ayun nga. healthcare. Maganda dito. Yan nga lang kasi na medyo natapat lang sila sa ano eh. Hindi maganda yung economy, gawa ng inflation. So, ayun. Kumbaga, lahat na apektuhan ng inflation. Tapos, nung dumami na yung mga immigrants dito, lahat parang, 'di ba, apektado yung housing, yun. Kumbaga sa housing talaga nagkaroon ng epekto na malaki, kaya yung IRCC ay nagkaroon ng strict na ano, policy. Sa mga waiting pa lang, sa mga approval ng work permit nila, yun, pray lang daw kasi kailangan mong ano, tatagan. Huwag po kayong magpatalo sa stress tsaka sa problema, kasi once na maapektuhan po kayo, naku, pati yung health po nyo maapektuhan din. Mahirap din naman talaga. Hindi maiwasan yan. Oo nga. Alam mo, sa atin madali lang magsabi. Oo, kasi hindi tayo sa sitwasyon no? Pero deep inside yan, sa kanila napakahirap yan. Malalim yung epekto. Oo. Kasi unang-una isipin mo pagpasa mo ng papel mo, hindi mo alam kung ma-approve o hindi. Dahil wala kang ibang pupuntahan, kung di mag-antay lang talaga ng update doon sa ano mo, sa account mo. Sa account mo. Tsaka lagi i-check yung sa email kung may update yung IRCC. Sabi nila nakakamatay yung pag-aantay. Kaya sige lang, malay nyo may ibang plan para sa future, di ba? Nga. Sabi nga, di ba, ng iba, hindi lang po yung Canada yung bansa na makapagbigay sa iyo ng magandang buhay. Try nyo daw po yung ibang bansa din. Kaya nga lang daw, siyempre, balik ka na naman, back to zero ka. Oo. Lalo na nga, ang pera kasi hindi madali. Oo, hindi talaga madaling kitain, hindi madaling ipunin. Kahit sabihin ng iba na mag-apply ka sa ibang lugar, pero hindi ganun kadali. Kasi, unang-una, pera ang kailangan. Diba? Totoo. Pera ang kailangan. Dahil hindi naman pwede na mag-apply ka lang na hindi involved ang pera dyan. Tama. Kaya nga 'di ba, yung ibang nag-estudyante dito, talagang nagbenta ng mga properties nila. So yun yung problema ng iba ngayon. Kasi kagaya niyan, naibenta nila yung mga properties nila hoping na makakuha sila ng permanent residency dito. May ibang tinamaan ng ganun na hindi na-approve at wala. Kuhaan mo na lang Balik sila sa, as in wala. So paano sila babalik sa Pinas pag ganun yung magiging sitwasyon, 'di ba? Ibase mo na lang sa sitwasyon ko, sa sitwasyon natin that time. Kung may money involved, sa palagay mo kaya andito tayo? Oo, wala. Diba? Hindi, oo. Kasi ang laki ng placement fee. Pagka napunta ka sa ibang lugar, 'di ba? Swerte lang sila doon Kahit na sabihin mo tourist ka, wala tayong chance noon. Kasi kailangan mo Student, wala i-prove tayong chance noon, di ba? Wala kang proof of funds, mga ganun. Kaya, isa lang tayo sa mga maswerte na maswerte tayo na hindi tayo inabot ng paghihigpit. At saka hindi tayo gumastos ng ganun malaki para makarating dito. Ayun po sa mga kababayan namin na ganun yung sitwasyon sa ngayon. Wag lang mawala ng pag-asa, at kung positive lang. in case man na ganun din yung magiging sitwasyon nyo, na wala talagang chance na ma-renew kayo sa mga work permit, or yung iba na denied na nga at kailangan ng umuwi ng Pinas, pagsikapan ulit,
habang may buhay naman, sabi nga nila, may pag-asa, 'di ba? So magsikap lang ulit. Tapos magsimula sa una, malay mo sa sunod. Kayo naman yung mabigyan ng chance, hindi lang dito sa Canada at baka sa ibang bansa nga. At ayun, yung iba naman sinasabi na may mga ipon naman daw sila kahit papano sa pagstay nila dito. So yung iba magsisimula ng kahit maliit na business lang. Ayun yung yun lang talaga yung magiging fallback mo pagka kahit papano nakaipon ka no. Maliit na business lang para pang araw-araw, para maisuporta sa pamilya. So ayun po. Good luck po sa lahat, tsaka sana malagpasan ninyo yung mga problema na kung ano mang kinakaharap nyo ngayon. Kasi ang dami talaga Ang dami mga nagpo-post. Yung iba waiting, yung iba sabi nila, ano ba yan? Ilang buwan na lang. Patapos na yung mga permit namin. Hindi kami na-renew. Ayaw kaming i-renew ng mga employer namin. So, ayun. Sana maging okay po ang lahat. Kasi lalo na ngayon magpapasko at magbabagong taon. So, yun lang po. At sa mga viewers po pala namin na hindi nag-skip ng ads at nag-subscribe po sa aming channel, maraming salamat po. Kasi yung hindi nyo po pag-skip ng ads, makatulong po yun sa channel namin at malapit na po kami magpapadala ng aming munting regalo. Ating munting regalo sa mga seniors po namin dun sa aming lugar. So nakaka-excite. Sabi namin, yung ipapabili namin siguro kahit 2 kaban na bigas, tapos plus mga groceries, yung mga essentials lang like kape, asukal, mga sabon. Yan naman kasi ang kailangan doon sa Oo probinsya. Lalo na doon sa inyo, mahirap oo. di ba? Malayo kami sa kabihasnan. Alam niyo doon sa kanila kasi, ang lugar nila. Oo. Nasa po kami, bukid kami. Kung alam niyo yung tricycle, alam niyo, yung tricycle na yan, ang pamasahin yan, papunta lang sa kanila. Papunta pabalik. Papuntang 50. bayan. 50 pesos. Papunta, 50. Pabalik, 50. So, 100 ka na. Mahirap pagka pumunta sa amin sa bayan kasi kailangan mo ng pamasahin na biruin mo yung 100 doon, balikan. 2 kilong bigas na ang mabibili ng pamasahin nila. Malaki na yun. Kaya sa konting halaga na may ipamigay sa kanila nitong Pasko. Oo, na ipamimigay sa kanila. Oo. Masaya na sila. Malaking pasalamat na yan sa atin. Dahil sa hindi nyo pag-skip ng ads, tapos sa mga nagbigay din na ayaw na magpabanggit, salamat din sa inyo. Maraming salamat kay dahil D. sa inyo, kasama kayo dito sa namin. Si D tsaka si A, ayan, mag-asawa na yan. Malaking tulong yung binigay nyo sa amin. Dahil dyan, nagdagdag po kami ng 1 sakong bigas. Ayan. So, madagdagan po yung bilang ng mabibigyan natin. Nung una kasi mga 30. So, ngayon, baka aabot na po ng 40 katao yung namin, yung mabibigyan. Pero nagpasobra pa kami kung sakali na mayroong ba. Oo nga. Pero, may nakapila na kailangan karapat-dapat din bigyan. Pero lahat sa ngayon doon lang muna yung kaya namin. Pero sa sunod, hanap tayo ng or doon na naman sa inyo na balang araw pagka kaya ng magbigay sa medyo alam nyo kasi sinisimula namin to dahil yun talaga ang sinabi ko kay Rose na yun ang purpose ko. Kung sakali na mag-okay na ang channel namin bandang huli, ipamamahagi din namin. Hindi namin yan susuluhin yung kung may kita man. Yung kita na yan kasi kasama kayo dyan nanonood kayo. Dahil sa inyo kumikita po yung channel namin kahit paano. Sabihin natin na kumikita talaga kahit konti lang. Konti lang kasi maliit naman ang channel natin, hindi naman po ganun kadami po yung viewers namin, kaya simula po tayo sa yung kaya lang po namin bigyan. Pero kahit na maliit ang channel namin, hindi kami nagdadalawang isip na i-share sa kapwa natin doon. Kumbaga nagsisimula pa lang kami kasi doon lang muna kami nakafocus sa lugar nila.
Kasi napakahirap talaga ng lugar nila doon. Tsaka hindi ganun kadami yung seniors. Oo. Kasi sa sitio lang namin eh. Nilimit lang muna namin po sa sitio namin kasi pag sinabi mo barangay, ay siya. Mm. Kukulangin. Mm. Oo, so sitio lang muna. Sa sunod kung kaya na, edi barangay, 'di ba? Kumbaga do ako sa ano lang, doon lang sa tumpok nila. Oo. Naman siguro nila yung tumpok na Oo, tinatawag. sitio nga. Oo. So, ayan po, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga viewers namin na patuloy sumusubaybay sa aming mga videos at sa mga bagong subscribers namin, maraming salamat. Pa-like na lang po itong video, tsaka pa-comment at ayun, good luck po sa lahat ng mga kababayan natin na nagkakaroon ng problema dito sa Canada. At sana maging okay po ang lahat. Hanggang dito. I-update na lang namin yung pamimigay, makakuha tayo ng clip doon or konting video. Oo. At Para depende- makita po nyo yung depende kasi reaction sa nila. wala kami kasing maasahan doon na kung sino ang magbibigay na ganitong araw o So, ganitong nag-aantay. date. Kaya Nag-aantay po oo, kami ng depende sa availability. availability ng tao doon na maano namin, Mm. na mautusan natin o makisuyuan natin. Apo. So hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Salamat mga ka-viewers. Dito na po kami sa bahay. May baon pa ako. May baon. Siya lang magkakape. So yan ang mga ka-viewers. Ibibig ko na po yung empanada na ginawa ko kahapon. Bale, 35 to 40 minutes sa 350 degrees Fahrenheit. Wow! So, ayan na. Ayan. Ito na po yung ating empanada. Dadong, tingnan mo, oh. Ganda na pagkaluto. Oh. Sana naman lang tinulungan ako dito, no? Ayan. Lagyan natin yung isa. Uy, wag mo tikman yan, ah. Pipick upin na yan. Diyan na yung bibigyan ko. Ayan, pangalawang batch. Lalaki niya. Oo, kasi binusog ko talaga yan. Be? Ayun, sakto lang yung pagkaluto. Ayan. Isa pin ba? Oo, meron.